Pag kayo'y nagsimba, dala-dala ninyo dito ang mga sakripisyo ng buhay ninyo. At ang sakripisyo ninyo, ang sakripisyo ng pari, ay nagiging kaisa ng sakripisyo ni Jesus na siyang ating tagapamagitan. Kaya yung paghihirap mo, hindi nababaliwala. Yung paghihirap ko, hindi rin nababaliwala. Dahil pag ito'y kaisa na ng paghihirap ni Jesus, nagkakaroon ito ng kabuluhan. Ito ay nagdudulot ng kaligtasan. Amen ba yon? Kaya ang panawagan sa atin, hindi lang natin pinararangalan si Jesus bilang ating dakila, kataas-taasan at walang hanggang pari. Ipinapaalala din na noong binyag, tayo ay nakibahagi sa kanyang pagkapari. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus. At matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito, at ito ang aking katawan. Wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong maibubuhos ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ordinasyon po ng pari, ang madalas na tatandaan natin, ano ang ginagawa ng mga inoordinan na pari? Ano ang natatandaan nyo pag may ordinasyon? Ano ginagawa nung inoordinan bilang pari? Di ba yun ang natatandaan nyo, dumadapa. Sabi ni Bishop Sok sa kanyang pagninilay, yun daw pagdapa, saan dumadapa karaniwan yung oordinang pari? Diyan sa may gitna. Ito'y sumisimbolo na ang pari ay isang tulay. Kaya nga nasa pagitan ng tao at ng altar. Nakatuon ang kanyang ulo patungo sa altar bilang paalala sa kanya na ang kanyang isip ay dapat palaging nakatuon sa Diyos at bilang paalala sa kanya na si Kristo ang ulo ng sambayanan. Kaya nakatuon ang kanyang ulo sa altar. Pero nakatuon naman ang kanyang mga paa sa mga tao upang ipaalala sa kanya na ang kanyang paa ay dapat palagi pa rin nakasayad sa lupa sapagkat siya ay dapat kasama ng mga taong naglalakbay patungo sa langit. At siya'y nasa gitna bilang tulay, dapat ay handa siyang matapakan. Ibig sabihin, may kababaang loob siya. Ibig sabihin, hindi niya ipinagmamalaki ang sarili niya dahil siya ay daanan lamang ng tao patungo sa Diyos. At hindi siya ang Diyos at hindi siya si Jesus. Pero dahil siya ay kapag nagdiriwang ng banal na misa at kapag isinasagawa niya, isinasakatuparan niya ang pagiging pari, siya ay nagiging tulad ni Jesus o alter Christus. At ang kanyang ginagawa ay ginagawa niya in persona Christi Capitis. Anong ibig sabihin nun? Ginagawa niya ito para kay Jesus na siyang ulo ng simbahan. Minamahal ko mga kapatid, ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Jesus bilang dakilang pari,
kataas-taasan at dakilang pari. Bakit natin ipinagdiriwang ito? Upang ipaalala sa ating lahat na si Jesus ay tagapamagitan din ng Diyos at tao. Yun ang dahilan kung bakit siya ang isinugo ng Ama upang iparating sa atin kung ano yung mensahe ng kanyang kaligtasan. Kung paano tayo magkakaroon ng kaligtasan. Isinugo ng Ama si Jesus upang maging tagapamagitan. At nung siya'y ipako sa krus, alam natin na literal na siya'y nasa pagitan ng langit at lupa. Diba? Nandun siya sa gitna, langit, lupa, nasa gitna yung krus. At sa kanyang pag-aalay ng buhay, kung ano man yung pagkukulang ng tao sa Diyos, siya na ang nagpuno. Siya na ang nagbayad ng kung anumang kasalanan na dapat nating pagbayaran sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Kaya nga, siya'y tagapamagitan. At paano natin tinatanggap ngayon yung biyaya na ito ng kaligtasan na ikinamit niya sa atin doon sa krus? E di sa pamamagitan ng banal na Eucharistia, sa pamamagitan ng mga sakramento. Kaya nga nung tayo binyagan, nahugasan tayo sa kasalanan. At kagaya ngayon ng narinig natin sa Ebanghelyo, yung kanyang pag-aalay ng dugo ay ang bagong tipan na mag-uugnay sa atin palagi sa Diyos. Kaya minamahal ko mga kapatid, hanggang ngayon, bagamat ang pari ang nakikita ninyo dito sa altar na nagmimisa, si Jesus pa rin ang gumaganap ng sakripisyo sa bawat banal na misa. At ang tinatanggap nating biyaya ay hindi mula sa pari na nagmimisa, kundi kay Jesus na kumikilos sa pamamagitan ng paring nagmimisa. Sapagkat si Jesus pa rin ang pinakamataas na pari. Bakit? Sapagkat ang inaalay namin dito ay hindi naman ang sarili namin kung tutuusin. Ang inaalay namin dito bilang sakripisyo ay si Jesus pa rin. Si Jesus pa rin ang nag-aalay ng sakripisyo. Pero ang paanyaya sa ating lahat, kagaya ng narinig natin sa unang pagbasa, kung paano naging tagapamagitan si Jesus, dapat maging tagapamagitan din tayo ng Diyos at ng tao. Halimbawa, pag nagdadasal kayo, pinagdadasal nyo lang ba sarili ninyo? Pinagdadasal nyo lang ba sarili ninyo? May pinagdadasal ba kayong ibang tao? Di nagiging tagapamagitan din kayo ng kapwa ninyo sa Diyos. Amen ba yon? Kapag ba kayo'y nakinig ng salita ng Diyos, kapag kayo ay may inspirasyon mula sa Kanya, ito ba ay binabahagi nyo rin sa iba? Di nagiging tagapamagitan din kayo ng Diyos sa mga tao. Kaya nga sa banal na misa, nakatutuwang isipin na inaanyayahan tayo ni Jesus na makiisa sa kanyang pagiging pari. Tanong niyo sa akin, paano? Abe, sa English, kapag nailagay na yung kalis at na may alak at yung pinggan na may tinapay na magiging katawan at dugo ng Panginoon, sasabihin ng pari, after na ihanda yung mga alay, "Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father." Hindi po masyadong halata sa Tagalog kasi po iba translation. Sa Tagalog, manalangin kayo mga kapatid upang itong ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Sa Ingles, malinaw kung ano ang inihahain. Hindi lang yung tinapay at alak. Anong sinabi? Pray that my sacrifice and yours. Ibig sabihin, ipinagpapalagay na yung pari, kapag nagsimba, may daladala siyang mga sakripisyo ng buhay niya. Na kayo, pag kayo'y nagsimba, daladala ninyo dito ang mga sakripisyo ng buhay ninyo. At ang sakripisyo ninyo, ang sakripisyo ng pari, ay nagiging kaisa ng sakripisyo ni Jesus, na siyang ating tagapamagitan. Kaya yung paghihirap mo, hindi nababaliwala.
yung paghihirap ko, hindi rin nababaliwala. Dahil pag ito'y kaisa na ng paghihirap ni Jesus, nagkakaroon ito ng kabuluhan. Ito ay nagdudulot ng kaligtasan. Amen ba yon? Kaya ang panawagan sa atin, hindi lang natin pinararangalan si Jesus bilang ating dakila, kataas-taasan at walang hanggang pari. Ipinapaalala din na noong binyag, tayo ay nakibahagi sa kanyang pagkapari. Kaya sa misang ito, sama-sama nating ialay ang ating mga sakripisyo. Hindi lang si Jesus ang nag-aalay, ikaw, alam mo sa buhay mo na meron ka ding mga sakripisyong iniaalay. Ialay natin ito kasabay ng paghahain ni Jesus sa banal na Eucharistia upang ito'y magkaroon ng kabuluhan at ito rin ay maging susi at daan ng ating kaligtasan. Amen. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, wag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message nito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.